Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ngayon po ay Wednesday. Masayang Wednesday po sa inyong lahat. Mainit na Wednesday. Masayang Wednesday, Nelson. Masayang Wednesday, Jen. Talaga ka, mainit po talaga ang araw ngayon. Mula pa noong magsimula ang Abril, hindi lang sa presyo ng mga produktong petrolyo, kundi sa mga iba pang presyo, Jen, ng mga bilihin. Yes. Eh, atin pong hinihintay na... Pati presyon. Pati presyon ng dugo. Presyon, yan. Mainit eh. Mm-hmm. Mainit ulo. Eh, yung inaabangan nating deadline na ipinalabas po ni US President Donald Trump Dapat pala eh. laban sa Iran, kaya ng alas 8 na umaga yan eh. Alas 11. Dapat na pala, parang 11 a.m. sa Pilipinas. Ang katapat nung 8 p.m. Eastern Time. Ganun ba? Sabi ni Kuya Ramon Umamalin ng Northern California. Ayan. Sige, depende siguro sa estado. kung Kasi nasaan, doon sa estado, di ba? Sa state nila. Tsaka, Ito na lang. Okay. Sabihin na natin tapos na yung deadline. Ha? Yes. Oo. Alam mo bang ginawa ng Amerika? Yan na, kinubkub na, Diba? siguro. Yun ang sabi papasabugin ko na lahat dyan. Ha? Oh. Ang sabi naman ng Iran, pasabugin nyo, papasabugin din namin kayo. Ganon. Kung nangyari yan, mukhang katapusan na nga Naggulo. ng gulo. Kasi, pagkatapos nila magpasabugan, tatahimik na sila. Oho. Dahil ubus na lahat sila, di ba? Yun na nga. Pero kung natuloy yun, di natin alam kung ano magiging epekto, no? baka nga pati yung mga ligaw na bale tumama sa Pilipinas. Yan. Sabihin nyo nang malayo tayo, pero hindi natin alam kung gaano kalalakas ang pakakawalan nila mga kung ano-ano dyan di ba? Totoo. Oo. Pero ang sabi nila, ayaw ko kung totoo na kung halimbawa, yan daw imabot yung mga missile sa Pilipinas, Oo. maraming kumita sa Reels. Bakit? Kasi kukunin mo, ayun po, tumama na po yung dito Ang sa video. bibidyohan mo yun bago, Akala ko sa- abang kayo, abang sa sunod na Reels, baka ganun Akala ko sa bakal Yung mga, ayan na. Abang natin, sa babagsak yan, ha? Oo. Bakal yan. Ipapakilo siguro. Ay, nako. Ang nangyari, ewan ko kung masasabi nating mabuti na lang, ay nag-anunsyo po si Donald Trump ng tigil putukan. Ba? Sa halip na umatake, nag-utos siya, ceasefire! Wala munang puputok! Maligo kayo lahat para walang may putok. Ang sabi niya, ceasefire, 2 linggo, wala munang maglalabanan. So, ayun. So, in 2 weeks' time. 2 linggo. Medyo matagal-tagal. Oo. At ito daw po ay Ha? Sa loob ata ng 2 linggo na yan, baka may mga usapang mangyayari daw. Ayan ang gagawin. Oo. Di ba? Oo. At di umano, ito'y napagkasunduan ng Amerika at ng Iran. Aha. Ibig sabihin, dalawa silang nag-usap, ha? Ganun ba nag-isip? Kasi parang ginawa ata nilang conduit yung Pakistan Doon ginawa. Oo. Parang... makwento nun. Basta ganun may Ito kwento. ang kwento niyan. Sige nga. Sumang-ayon daw po si US President Donald Trump sa 2 linggong tigil putukan. 2 oras bago matapos ang deadline na ibinigay niya sa Iran para buksan ng Strait of Hormuz. Kapalit ng banta na mapaminsalang atake sa mga infrastruktura sa Tehran. Pati na yung mga civilian infrastructure tatamaan. Yes. Sa isang post sa Twitter, sinabi ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na tumulong sa pagbuo ng kasunduan. So, Pakistan talagang tumulong Oo. Inimbitahan niya sa isang pulong sa Islamabad, Pakistan, ang mga negosyador ng Amerika at Iran. Yun. Dito tayo magkape sa Pakistan. Meron Masarap anya dito. Pakistani coffee. Yan. At meron tayo ditong kakainin. Yan. Ang sabi naman ni Trump, ang last minute deal ay salig sa pagsang-ayon ng Iran na suspindihin ang blockade ng oil at gas supply na dumaraan sa Strait of Hormuz. Dagdag naman ni Trump, tinanggap ng US ang 10-point proposal ng Iran na ito daw po ay workable basis for negotiation.
Yan. Kasi naunang nagbigay ng 10-point plan ng US, no? Pero kinounter naman ata yun ng 10-point plan din ng Iran. At sabi naman ni US President Donald Trump, medyo workable itong ibinigay na proposal ng Iran sa pamamagitan ng Pakistan. Ang sabi naman ni Foreign Minister Abbas Araghchi ng Iran, ipatitigil muna ng Tehran ang counter-attack at magkakalob ng safe passage sa lugar kung saan dumadaan ang nasa, diyan nga ho, sa Strait of Hormuz. Suportado naman ng Israel ang 2-week ceasefire. Pero sinabing hindi sakop nito ang tigil putukan sa Lebanon. Ayun, iba naman daw yung Lebanon. Iba naman yung kanilang doon, no? Hezbollah ata ang kalaban nila doon eh. Ayun. Ayan. Ito yung huli, yung last, second two paragraph. The United States has told, ano sabi, hindi ko babasa. Alam mo ba, nung i-enunsyo yan na magkakaroon ng tigil putukan 2 linggo, Okay, ano nangyari daw? bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayan, sabi ko sa iyo eh. Ay ngayon, Jen. So, ang epekto agad yan. Tingnan mo, ha? Tingnan mo, bumaba ang presyo ng presyo sa pandaigdigang merkado. Kasi, kasi merong positibong pangyayari. 2 linggo eh. Oo. Kung ito ay pagtaas, anong gagawin ng mga gasoline? Tataas agad yan dito sa isang araw. O ngayon, bumaba, makakaasa ba tayo na ibababa nila ang presyo? Dapat. Dapat. Di ba? Oo, dapat. Di ba dapat lang? Kasi kapag ka nakabalita kayo ng tataas, hindi pa man tumataas, tinataas na ninyo eh. Yun na nga. Paano ito? Bumaba ang presyo na lang sa pandaigdigang merkado. So, i-expect ba natin bukas? Alam mo ba kung gaano ibinaba? Magkano daw? 15% ibinagsak ng WTI crude futures. Halagang $95 per barrel na lang. Dati, lagpas $100 dollars eh. Sana umepekto agad sa atin yan kasi bumababa sila ng Martes, tapos Huwebes. At saka katataas lang nila ng pakataas 20 eh. Oo nga, 19-20 ang itinaas nung Martes. Ito, 15% ibinagsak. Mga oil company, ang sabi nyo, pagka tumaas doon, tataas din kayo. Pag bumaba. Bumaba. Ngayon, ibaba nyo. Dapat. Hindi nyo ba pwede nyo bang hindi ibaba yan? Pag hindi nyo ibinabayan, Nelson, Nangyayari? yung pupunta ako ng gasoline station, Tapos, ibababa ko yung salawal ko. Pag hindi magrarally. Ayaw yung ibaba, Kasama mo yung mga senior citizen, no? pati yung piston, pati manibela, lahat. Tama. Ayaw yung ibaba. Ito, ibababa namin. Diyan kami sa tapat ng petroleum company. Anong nangyari? Dapat So, kailan yan? Kanina, bakit naman? Sabi nila, hindi, bigyan nyo naman kami ng chance, Nelson, Jen. Ka-announce lang eh. Na ceasefire. Baba agad ang presyo ng langis sa world market. Kasi alam mo nga, dyan sa presyo ng produktong petrolyo, isang simpleng espekulasyon, Nelson, posibleng sumipa pataas yan. Ayun nga. Pero isang simple lang din good news, ang trend niya, pababa din yan. Yun nga. In 2 weeks time, so ibig sabihin, baka may mangyari maganda. Mayroong mangyaring usapan, Kapag kasi biglang huminto ang putukan, kaya lang naman ayaw nilang i-insure yung mga barko. Kasi nga may gere, may labanan. Totoo. So kung tigil putukan, kahit dumaan ka dyan, hindi ka kasama ba sa ceasefire na within 2 weeks, papayagang magbalik-balik yung mga Yun nga ang nakalagay, yung blockade ay sinususpinde. Yun. Tama yun. So, ibig sabihin, lulusot na pala. Kasi ang balita natin, andyan, naka-atraka na lahat eh. Naka-standby na lahat yung mga barko na may daladalang petrolyo. Saan eh? Yun. Tama. At meron na rin kayang kukuhang insurance company. Meron na yan. Di ba? Kasi ceasefire in 2 weeks Negosyo yan eh. Gano'n ba kahaba yung Strait of Hormuz? Ibig sabihin, umalis ka ng alas 8 ng umaga. Pagdating mo na ng alas 10 ba, lagpas ka na doon sa... Maikli lang yun. Maikli lang ba yung Strait of Hormuz? Kasi pakurba lang,
Oo, basta makalagpas ka lang doon. Kumbaga sa expressway, yun yung San Fernando exit. yung Bukawi. Bukawi. Doon lahat nadaan eh. Oo nga, no? Ang problema, sinarahan lahat yung mga gate eh. Oo. Yung Bukawi exit. Isa lang ang nakabukas eh. Oho. Ayun. So, ngayon, total open ngayon yan, makakadaan lahat. Oo, walang Ayun. So, kung sabi mo ng yung haba ng Strait of Hormuz na yan, 30 minutes, nakalagpas ka na, di nakahinga, ay, salamat, nakalagpas na kami. Nakalagpas ka na doon. Oho. So, yun. Kaya magandang epekto ito. Dahil, ito nga, wala pa ngang bagong pangyayari. Hindi pa nga nila alam kung hindi nga magpuputukan, bumaba ka agad, 15%. Malaking pagbaba yung 15%. Tama, Porsyento ba? Hindi po 15 centavos sa $15. Kung 100 nga, bumaba ng 15. 85 na lang yan. 85. Ito nga, $95. Ayaw kasi humigit 100 nung nakaraan At ito ay, kung ganito ang trend, within 2 weeks na may mga makakalagpas na supply dyan, bababa ng bababa yan. At lalo pa nga, tiniyak ni President Trump na workable yung hinihingi ng Iran. Di ba? Oo. Petron, Shell, at saka Chevron. Paano ba yan? Di ba? Kung nakabili kayo ng mahal, sabi ninyo, bababa. Dapat bumaba rin kaagad dyan. Yun nga. Di ba? Pero ang problema, eto ang anunsyo, Jen, ha? May anunsyo na kaagad. Baligtad eh. Na? Posible daw pong umabot ng 200 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa Pilipinas. Sino yan? Ayon sa Department of Energy. Makakatikim sa akin na hindi maganda yan. Bakit naman ganito ang statement ninyo? Dapat pababa, di ba? Bumaba na nga sa world market, but dito magiging 200. Dapat ang statement dyan, kung ako nandyan, nakatanggap tayo ng magandang balita. Ayan, dapat. At ito'y posible, inaaral na namin ngayon, bagamat wala pang definido, inaaral namin ngayon, sa lalong madaling panahon, mag-release kagad yung statement. Hindi nyo sasabihin aabot ng... Hindi, sa DOE na ako magbababa, Nelson. Hindi na sa Petroleum Company. Mukhang minaman ni obra tayo ng DOE. Oo nga. Kukumbisihin ko yung iba, doon na kami sa tapat ng tanggapan ng DOE, magbaba ng salawal. Nako po. Baka abang kayo ni Secretary Garindon. Si Jen ba kasama? Sige. Delikado tayo doon. Ay, nako po. Ayon sa Department of Energy, bagamat hindi pa ito nangyayari, isa ito sa posibleng worst case scenario. Kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Baka naman sinabi ni Secretary Sharon yan, wala pa yung ano. Wala pa. Ayun. Kaya sabi niya dito ay worst case scenario. Pero dapat, dahil sa may bagong development, maglabas ka ngayon ng panibagong statement. Nakatanggap tayo ng magandang balita. Dahil po dyan sa ceasefire na yan at meron daw pagbaba sa world market ng 15%. Yan! Aba, baka umabot na lang po sa 20 pesos ang kilo ng bigas. 20! Pwede bumaba. Na, yes. Kasi, magkano pinakamahal ngayon? 160 sa diesel. Yun nga. Diba? Wala nang 90 ngayon. 100 na lahat. 100 na, kung 15% ang ibinaba Sa ibang lugar nga rin, may umabot ng 170, Nelson, ha? Grabe. 170 sa ibang probinsya, yung diesel, ang pinag-uusapan natin. So, kung ito po ibababa, lalo pa nga, Nelson, mga kababayan, tinitiyak sa atin, wala tayong kulang ng supply, ha? Wala Sapat ang supply. Wala. Ang epekto lang talaga sa atin, mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Di ba? Sapagkat may supply tayo, mataas ang presyo, bumaba po sa world market. Wala tayong madadahilan siguro niyan. Dapat, within this week, bigyan niyo po kami ng katiyakan na bababa po yan. Ang trend natin ay pababa. Di ba? Yes. Hindi yung pwede sabihin, tumaas pa rin po hindi. Sabi na ng world market Yun nga Di ba? Pagka hindi nyo, isasara ko yung world market na yan. Pagka... Wala marami tayong nagtitindang dyan, kababayan. Ganun ba? Sa gilid-gilid ng world market, mga vendor May takatak boys ba dyan? Titinda ng Yossi ata sa kanto. Ay, nako. Maganda sanang balita ito, no? Kung talagang magkakatotoo at hindi na
Kasi napakasakit na ho talaga nitong presyo ng produktong petrolyo kung tataas pa eh. Kung tataas pa sa mga susunod na araw at kung magiging totoo yung sinasabi ng DOE na 200 per liter. Pero Nelson, sabihin ko sa iyo, kapag hindi nila ginawa yan, malaking ano yan, malaking kalokohan yan. Alin. Pagka hindi sila nagbaba ng presyo ng tama. produktong petrolyo. Tama. Di ba? Oo, at dyan magkakabukuhan, di ba? Yan. Baka dyan ho matikman ninyo ang galit ng taong bayan. Kasi hindi ko na alam kung anong paliwanag ang gagawin nila dyan. Oo. Dati kasi, tinatanggap ng tao, wala tayong magawa kasi dikta ng world market eh. Ang nangyari ngayon sa world market eh, bumaba. And dikta nila, ibaba. Tapos tayo, tumaas pa rin? Nako po. Maghahasa ako ng labahan yan. Oo. Labaha at gulok ang hahasain ko sa bahay niyan. Nako po. Oo. Sabihin, niloloko nyo na kami pagka tumaas pa sa next week yan. Dapat ka, wag nyo nang paabutin ng Martes. Gaya Merkules ngayon. Di ba usually nagtataas sila Martes at saka Webes? Oo, tama. Di ba? Staggered yung yung pagtaas eh. Oo. Dapat bukas magbaba kayo. Dapat magbaba. Yun na nga. Kita mo, sumisingit si Auntie Clay. Pero teka lang. Mula ba nang mag-declare ng ceasefire, walang naging activity? Wala. Doon sa gitna silangan? Tahimik. Oo, tahimik. Ganon? Oo. So talagang sumunod? Oo. Sa bagay, bago pa man ito, bago pa naman yung deadline ni Trump, tahimik pa eh. Walang kumikilos eh. Ayun na nga, yun na nga. Ang nangyayari na lang doon sa ibang mga lugar na, ganyan, ng Hezbollah, at saka yung sa part ng Yemen ata, Nelson, at saka yung ginawa ng Israel. Di ba? Yung may namatay na isang Pilipinas, ba? Di ba nung lately lang yun eh? Nung isang araw lang ata yun. Oo, isang pamilya kasi yun. Isang pamilya na nabagsakan ata nung bomba. O nung missile. Pero pagkatapos nun, ito talagang aktibidad ng US sa Iran, parang walang galaw eh, no? Wala pa. Ayun. So, abangan po natin yan. Kung ano ang magiging epekto at magkano ang ibababa. So, decision na po, i-set nyo na po sa isip nyo, bababa next week. Bababa dapat. Oo. At again, binibigyan natin ng emphasis, Nelson, na workable ang hinihingi ng Iran sa US. Parang ang gusto ata nila, bayaran ng US yung mga nasirang yung mga nawasak na pag-aari sa Iran. Parang gano'n, At may mga danyos ata sila. Ang hinihingi naman ni Trump, padaanin nyo yung mga barko sa Strait of Hormuz kasi sinisisi na siya ng mundo eh. Di ba? Dahil sa paghinto at pagbawal ng pagdadaan dyan sa Strait of Hormuz, yung maging mga kapanalig ni President Trump, Nelson, nagalit sa kanya na hindi siya sinuportahan kasi ganun ang ginawa ng Iran. Binarahan ang Strait of Hormuz. Ito dyan yung ilan sa hinihingi ng Iran eh. Sa 10-point yung agenda. 10-point plan nila. Una, lifting of all primary and secondary sanctions. Ibig sabihin, di ba? Yung sanctions ng Amerika sa Iran. Yan. Diba, hindi pinapatawan sila ng mga kung ano-anong buwis. The release of all frozen Iranian assets and payments of compensation for damages. At yung sinasabi mo, babayaran yung mga na-damage. Pati pala yung mga frozen yung mga assets. Hindi na sa mga magamit. bangko. Coordinated transit protocols for the Strait of Hormuz. Na-coordinate yung mga dumadaan ngayon doon. Pagdaan doon. At saka kailangan parang i-coordinate mo sa Iran. Yan. Hindi ka basta-basta dadaan doon. Okay. The withdrawal of U.S. forces from regional bases. Ito yung mga nasa palipaligid. Okay. Ayan, ang ilan sa mga sinasabing hinihingi ng Iran na sinabi naman ni Donald Trump ay workable. At ito yung isasailalim nila sa official negotiations. Sa 2 linggong temporary ceasefire na yan. So nag-uusap sila ngayon sa Pakistan. Kasi doon in-invite nung di ba, nung Prime Minister ng Pakistan. At saka ginagamit din ata ng parang friendly force ng US kasi ang Pakistan eh. Tapos yung Iran naman, mukhang maayos din ang kanilang ang komunikasyon
sa pagitan ng Pakistan, Nason. Kaya mukhang Pakistan po ang kanilang ginagamit na conduit nung dalawang bansang nag-aaway. Ayun nga. Di ba? Sana magkaroon ng mabuting epekto at mapagkasunduan talaga. Di ba? Kasi tinitiyak naman, Nason, ang naging reaction lang naman ni Trump yung nuclear daw ng Iran eh. Oo nga. Kung matitiyak na wala naman talaga. Wala talaga daw eh. Wala nga daw. Pati naman yung mga US niya, di ba? Di ba? Yung mga opisyal niya. Intelligence anti-terrorist commander niya. Nagsipag-resign na nga, di ba? Dahil wala naman daw. Kasi wala naman daw silang nakitang, wala daw impormasyon na nagpapatunay na talaga merong nuclear development ang Iran. Oh. Ganyan din yung sa weapon niya, no? Weapon. Oo. Ganyan din ang nangyari doon sa Iraq, di ba? Oo. Yung weapons of mass destruction hanggang ngayon. Wala din naman. Walang nagpapatunay na meron talagang weapons of mass destruction. Yan nga. Di ba? At saka ang mundo ngayon ata, Nelson, talagang dinidiscourage ng ang mga bansa na magkaroon ng development sa nuclear. Di ba? Weapon. Nuclear weapon. Kasi nuclear energy, iba naman yun. Yun, marami naman yan. Yun. So, paano ngayon yan? Hintayin natin. 2 weeks yan eh. So, ngayon po ay April 8. Tingnan nga natin yung kalendaryo natin. Kung hanggang kailan yan 2 weeks na yan. 22. April 22. Mga ganon. Kasi kung 14 sa isang linggo. 20. 22. 21, tama 21. Di ba? Ako sa tingin ko baka 20 pa lang nagkasundo na yung dalawa Dapat nga, Di ba? sana. At mukhang buo naman ata ang gobyerno ng Iran kahit napatay si Khamenei, di ba? Oo. Yung nagpapatakbo ata ngayon, yung anak niya. Kasi kung hindi yan organisado pa, hindi na wala na negosasyon Yun, dyan. pati yung kanilang parlamento. So, ibig sabihin, may tao pa rin talagang... May nagpapatakbo pa sa gobyerno ng Iran. Kasi kung wala din gagamiting barometro ang Pakistan, kung wala naman ang nakikitang Kung sino susundin. leadership, di ba? Yung government. Ayun. Sana, tayo naman, hindi naman tayo sangkot dyan, pero nadadamay tayo dahil po sa presyo ng produktong petrolyo. Pero ako hanggang ngayon, sabi ko nga, nababanggit natin, bakit yung 20% na dumada sa Strait of Hormuz, nakubabawan yung 80%? Di ba? Hindi kasi dyan ang paliwanag dyan, more on dito sa atin Dito sa mga maraming tao. Itong 20% na ito ng Hormuz? Yung crudo. Kasi parang kahit sa simpleng, di ba, yung pagkatingnan mo, dito 80%. At saka totally hindi naman pinasara lahat yung yung Strait of Hormuz Actually, may mga dumadaan pa nga rin na pinapayagan ng Iran, di ba? Kaya nga tayo, may langis pa hanggang ngayon, di ba? May nakadaan sa Russia, may nakakalusot. Meron pa rin. So, hindi mo masasabing 20% totally na isara nga. So, sabi mo na may 5%, so 15% lang. So, 15% plus 80% ay maayos naman, 85%. Bakit nangibabaw, nakubabawan ng 15% ang 80% na buong mundo na apektuhan? Yung mga malalaki kasing pinagkukunan ay, halimbawa, Amerika, solo lang nila, hindi nila binibenta Ganon? So yung sa Middle East, yun ang talagang... Yun ang taga-benta talaga. Ganun ba ang paliwanag? Yung nakuha natin dyan, 90% dyan Tayo? Tayo, sa Pilipinas. Middle East lahat? Middle East lahat. Dito sa Southeast Asia. Ganun tayo ka-dependent dyan. Kaya pagka yan isinara, tayo ang umiiyak. Ganun. Pero ibang mga bansa sa Europa, saka sa apektado rin. Dahil apektado rin sila. Di ba? Hindi naman dumadaan sa Strait of Hormuz ang kanilang produktong petrolyo. Meron din kasing na doon galing. Lalo na yung mga fertilizer dyan. Ayan, yung abono. Yung palang, kasi may byproduct yung petroleum, yung oil, yung crudo. Yung downstream industry niya. Okay. At saka, kanina nanood ako ng isang
expert dyan sa yaman na nakukuha dyan sa Middle East. Meron din pala dyan yung helium eh. Isang uri din ng mineral. Importante pala din yan sa mga gadget. Sa paggawa ng mga semiconductors. Okay. Kaya daw kapag nagtagal pa yan, naku, mauubusan tayo ng mga... Pati daw ba helium, mga ganon? Oo. Kasi hindi din makakalagpas dyan sa Strait of Hormuz. So talagang ano pala, no? Critical talaga yung Strait of Hormuz, hindi lang sa crudo. Nako. Sabi nga nila ay sa atin kasi yan ang nararamdaman natin na first and foremost mamahalang gasolina, ang diesel, pero mas marami pa na hindi natin nakikita na epekto nito. Yung pangmatagalan, katulad sa supply ng pagkain. So malawak pala. Oo. May baby binanggit sa atin na. So speaking of yung fertilizer, meron pala tayong indigenous fertilizer, tawag na Bio-N. Na ito, kung ito'y na-develop natin, hindi sana tayo maasa ng fertilizer sa ibang bansa. Tama, oo. Mamaya, wala tayong kakapusinan tayo ng oras. Ano, ha? Sige po. Ito muna, PPA muna tayo, ha? Dumaong po sa ikatlong pagkakataon sa EBA Macapagal Cruise Terminal ang international cruise ship na MV Piano Land. MV Piano Land. Lulan po ang 1,000 na pasahero. Karamihan po sa mga turistang Chinese at 501 na tripulante. Nakatakda pong magsagawa ng city tour ang mga pasahero, kabilang ang pagbisita sa Mall of Asia bilang bahagi ng kanilang pananatili po sa Maynila. Bago dumating ng bansa, nagmula ang barko sa China at inaasang magpapatuloy ang kanyang paglalayag papunta naman ng Kota Kinabalu sa Malaysia. Ayun, Kota Kinabalu. Tama ba? Malaysia ba yun? Ang ganda pala, oh. Akala ko nasa magkukrus tayo. Ano na nangyari? Bawal daw yung parang Santa Cruz ata. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating sasakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.
Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Naku, napakababa po ng presyo eh. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede pa rin mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Eto pa, mahigit 5 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, isa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayan, kung meron tayong good news sa Word, Nelson, lalo po sa mga produktong petrolyo, aba, ano naman ang good news sa atin? Aba, Sa meron? bansang Pilipinas. May good news ba tayo? Ay, yun nga, tinatanong natin kung meron. Kala ko meron. Meron ba? Kala ko meron Hindi, talaga. kasi, Ha? wala ba? Meron ba siguro yan? Naghahanap nga ako eh. Oho. Ito. Habang naghahanap ka, hinahanap din ng iba, marami ang Pangulo eh. Ito muna, good news. Good news ba? O, sige, sige. Mamamahagi na po ang LTFRB ng halos 1 bilyong pisong fuel subsidy sa mga driver at operator ng public utility vehicle. Ganon? Aba, ayon kay FTLRB Chairman Baygor Mendoza, ay ipamamahagi na po ito alinsunod sa utos ng Pangulo. At noong March 30, mahigit 651 million pisong cash assistance ang naipamahagi na. Ang Central Visayas naman ay nakatanggap ng 86 million piso. Sa Metro Manila, 200 million. Calabarzon, 99. 69 million sa Northern Mindanao. Central Luzon, 82 million. Okay. Kaya hindi naman binanggit dito kung kailan yung susunod. Sabi ni, napapakinggan ko kayo na si Ma'am Irene Dumlao, meron daw sa araw na ito eh. Meron ba? Meron daw, mga lugar na namimigay sila ngayon eh. Pero hanapin drivers pa rin. Hanapin natin. Wala Meron, dito eh. narinig Wala ko sa kanina. report natin eh. Habang ako'y nasa biyahe, papunta ng Himpilan, narinig ko, ini-interview si Asik Irene eh. Ganun ba? Sa araw na ito. Pero drivers pa rin. Ang wala pa yata yung schedule yung farmer. ng magsasaka at mangingisda. Oo. Ayan. Tapos, ano pa bang kasunod nila? Meron pa mga kasunod eh. Yung mga middle income earners, dapat meron din daw, Nelson. Yun ang mga nakalista. Naka-schedule na dapat. Kasi pinangako nila, pagkatapos ng long weekend, saka sila magdi-distribute uli. Yun. Pero ngayon, nabalita ko, sa araw na ito, meron daw sa mga drivers pa rin ng mga pampubliko sasakyan. Hindi ko lang alam kung saan-saan ang gagawin. Pero tuloy-tuloy daw po yan. So, 1 million, tama ba? O higit sa 1 million? Pero ito, Public Utility Vehicle Drivers and Operators, PUB. Yeah. Sige po. Teka lang, Nelson, ano ba ang mga naging aktibidad ng Pangulong Bongbong? Kasi kahapon, minomonitor natin para maghapon walang activity ang Pangulo. Ayan ang akala ninyo. Meron ba? Meron. Tuesday? Busy po ang presidente. Totoo kahapon? Busy. Hindi, Pangulo. Busy si Inday Sara. Si Inday ata, alam ko, busy rin. Na pumupunta ata sa mga lugar. Noong isang araw, nasa Cordillera Pinuntahan yung mga taga-Ipugaw Sa impeachment naman yata, may pinal sila sa Supreme Court. Pero ang Pangulo. Kung ang hinahanap nyo ay presidente, pakita mo nga yung mga picture ng presidente, kung anong ginagawa. May picture tayo dyan eh. Ang presidente po ay nagkwekwenta. Meron ba siyang public appearance ngayon? Hindi daw yan ngayon. Ngayon. Ito ay kahapon pa ito pinost ng PCO dyan Pero ito ay medyo gabi na. Solido, ayun, si Secretary Banoy Lopez. Hapon na. Yung paggabi na ito ipinost Sige nga, tingnan natin.
May makikita ba tayo diyang, ayan o, i-press mo doon sa may logo, Op, yan. April ano yun sa baba? Tingnan mo yung petsa, yan po yung petsa. Zoom in mo, direct. April 7, Proposed reduction of suspension of excise tax on fuels. April 7 yan, 2026. Ano bang petsa ngayon? Sabi, tama ba? Uplift? Oo, uplift meeting. 7 ba nakalagay? Parang tingin ko parang 1 eh. April 7 yan. 7 ba yan? Malinaw na malinaw eh. April 7, 2026. Ayun. Pag mo nang gagalawin ha. Oo. Hanapin mo ang presidente dyan. Ayun, di ba? Ayun, sa Katabi pagitan ni Ralph Rector. Ralph Rector, yes. Ayun. Oo. Sinasabi ko sa iyo eh. Andyan ang presidente. Oo. Kasi may isang video nito, may picture ito na blurred yung Petsa? Itong mismong blackboard na yan. Ganon. Yung LED. Naka-blurred. So pinagmulan na naman ito ng pagtatalo. Una sinabi, bakit naka-blurred? Noong 2023 pa yan, et cetera, et cetera. Marami na naman lumutang na Marami expert. na naman. Kaya ngayon, eto ang bidyong inilabas na tungkol dyan. Sige, i-play mo na. Video ho kasi yan na nakapost eh. Video po yan. Ayun. Nag-usap siya ng Secretary Garin, Banoy Lopez. Usap. Sino pa? Roque, Secretary Roque. Bang ganda ng usapan ng dalawa. Mukhaan talaga si... Baka naman yung Pangulo, walang kausap. Tingnan natin. May kausap. Dave Gomez. May kausap eh. Hindi ba? Kausap niyo mga cabinet secretary. Tingnan mo yung damit. Nagbabago ba? Hindi naman eh. Di ba? Yung may pecha, ganun pa rin yung damit, di ba? Kinukwenta nila kung anong gagawin sa excise tax. Kung ito ba'y babawasan. Pero kapansin-pansin, parang nagkakamabutihan yung Rex Gatchalian at saka yung secretary, ang ganda ng usapan nila. Nino. Bakit ako sa'yo? Rex Gatchalian? At saka yung secretary Roque. Roque? Yan? Hindi yan. Sharon Garin yan. Sino? Yan. Kita mo. Yan? Ay, Sabi niya, okay ka Ano ba ba dyan? si Rex Gatchalian? DSWD. Si naman, Roque? DTI. Secretary ng DTI. Nagkaano siya na ba? Anong gagawin natin sa presyo ng bilihin? Yun na nga. Sabi, anong nabili mo? Ako, dilata lang eh. Ganun ba? 500 pesos ba? Kasya yan. Kasya, 500 pesos. Ayan po ang presidente. Hindi naman ang kwento eh, no? Hindi po totoo na nasa ospital siya. Ayun. Hindi rin kasi napagkikita. Pero ngayon maghapon, meron na ba ngayon? So kahapon yan. gabi ito. Gabi, medyo hapon-hapon na inilabas eh. Ayun. Pagkatapos yata natin magprograma, nakita ko to eh. Pero ngayong buo maghapon, ay mamaya hintayin natin. Wala pa pong nilalabas. Na aktibidad ng Pangulo. Kasi bakit ba na naman ba araw-araw hinahanap ang Pangulo, Nelson? Kasi nga, ang daming nagkakanap. Ginagawa kasi ng issue. Bagay dati, naalala ko kay Digong, laging ganyan din. Ganun din naman talaga. Basta presidente, hindi mo maiaalis sa taong bayan na lagi siyang hanapin araw-araw. Totoo. Dapat meron talagang public appearance, no? Yes. Noon Digong ay nasaan? May bagyo, may ganito, may ganyan. Kaya naman sila laging may picture ni Bongo. Diba? Ayun, nga, si Senador Bongo pa ang nalabas. Kung saan-saan sila nandun, di ba? Yes. May dalang dyaryo, di ba? Yes. Tapos may petsa. Ayan. Sabi niya, nakaratay daw sa bahay, naka-oxygen, mga ganyan. Kaya pala dito naman ngayon, ay ang Pangulong Bongbong din ang laging hinahanap. Talagang laging hahanapin niya. Ba't pa kasi iniintriga ang Pangulo na meron daw may sakit, kaysa may ganito, may ganyan? At pagkatapos, sinagot din ni Auntie Claire noong isang araw, di ba? Walang malalang karamdaman ng Pangulo. Pero may pahayag siya kanina dyan na parang sa panahon ngayon, medyo hindi magandang pakiramdam ng presidente. Ay, sobrang init siguro yan. Hindi, yung diverticulitis. Ganon. Di ba? Meron siyang diverticulitis. Parang sumasakit yata. Ewan ko, yun ang naringgan ko. Nandiyan ba si Ate Claire? Ready na ba? Sige. Meron ba siya sinabi tungkol siya tungkol dyan, diverticulitis ng Pangulo? Parang naalunigan ko eh. Ano na nga ba yung diverticulitis? Dinadivert yung issue? Yung parang yan. Yung sa may tiyan, di ba? Sa tiyan. Parang namamaga.
Kasi, Namamaga yung kanyang intestine. kasi sabi ni PCO Secretary Dave Gomez, doon sa mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo, abay, wag kayong magpakalat. Kasi ngayon daw po ay nangongolekta ang Presidential Communications Office ng mga impormasyon para sa posibleng reklamong isang palaban sa inyo. Yan. Kahapon, nag-file na siya ng complaint Oo. Pero yung nagpakalat yun, tungkol doon sa energy lockdown daw. Yes. April 20 daw ba yun? Oo. Ayun. Oo, tama. Na magkakaroon ng energy lockdown, magpapanik ang mga tao. Yun. Ayan, pinapaimbestigan niya sa NBI. Pero sa araw na ito, ang inilabas naman nila, huwag na kayo magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Ayan, Dahil paiimbestigahan din namin yan. Ang malimit lang naman naglalabas yung dating broadcaster ata Hindi, kaya nga tayo, tingnan lang natin, di ba? Kung katulad natin, tayo factual lang tayo. hanapin natin, asan nga ba ang presidente? Di naman. pakita natin kung nasaan, di ba? Kung wala tayong may pakita, sasabihin naman natin, katulad ngayong araw na ito. Wala pa. Ngayong buong maghapon, wala pa pong nire-release na video o photo ang O PCO. anumang public appearance sa Pangulo. Pero, kagaya na ipinakita natin kanina sa video, kahapon, meron siyang activity. Kinukwenta na raw nila yung tungkol doon sa... Kasi excise tax. ina-expect, dahil nga doon sa batas na naipasa, kung babawasan ba o totally ay aalisin ang excise tax sa produktong petrolyo. Di ba? Yun ho ang kaya pala kinukwenta nila. Andun yung Secretary Ralph Recto, magaling sa kwentahan yan Oo nga. Di ba? At importante din na alam natin ang kondisyon ng presidente. Ayun. Kasi sa karapatan ng mamamayan na alamin din talaga, di ba? Ayun. Okay na si Auntie Claire? Tungkol doon sa pahayag na tungkol sa kalagayan ng Pangulo? Ay, parang ho naman nang sa ganun malaan natin. May sinabi ba siya? Gumagaling na raw yung diverticulitis ng Parang Pangulo? narinig ko, parang Natitrigger na medyo, nahihirapan yatang kumain. Gano'n. Kasi nung nakaraan nga raw, ito palang diverticulitis, nagduduwal ka pagka na umaatake. Ganun ba? Oo daw Para ka naglilihi. Ganun daw ang epekto ata nun. Di sige. Bigyan natin manggang hinog. Hilaw. Ayun yun, baka napaglilihan na pa. Tagmangga pa naman ngayon. Anyway, break muna tayo. Sige, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kababayan, parehas po natin, sabay-sabay natin panoorin na ang ating segmento sa araw ng Miyerkules. Usapang Matino, kasama po, Attorney Rowena Guanzon. Magandang hapon. Attorney Rowena Guanzon po sa Usapang Matino. Ang bisita po natin ngayon ay dating OFW na IT sa Singapore for 20 years. Ito po, pag-uusapan natin ngayon ang buhay ng OFW, epekto ng digmaan, at sa current events naman, magaling ito siya. Dati itong champion sa Battle of the Brains at matagal ho siyang naging OFW sa IT sector. At bumalik na rin siya sa Pilipinas noong 2004 at ngayon ay consultant po siya sa ilang mga ahensya. Kaya welcome natin si Mr. Orion Perez Dumdum. Alright. Bisaya din po ito, kaya huwag kayong mahiya dyan, ha? So, taglish lang tayo kay ang audience natin dito, Orion, ay mga OFW. Ayan, At syempre, ang mga mga nakikinig din po sa atin sa Facebook. So, ano ang reality ng buhay ng OFW? Kahit saan man siya sa mundo, sa ngayon na may digmaan, ano kaya ang reality ng buhay niya? Well, ang nangyayari talaga kapag ikaw ay OFW is normally naiisip mo mas maganda ang buhay mo dun sa labas kaysa sa Pilipinas. Problema,
wala ang inyong mga yung support structure mo, yung mga family, yung mga relatives and all that, no? And yung isang problema, kung nandun ka sa lugar na natatamaan ng digmaan, siyempre nagtataasan yung presyo. Hindi naman tumataas ang sweldo. Oo, kasi may kontrata yon. Yes. Oo. So, okay lang kung maraming social services like Singapore. Yes, may mga gano'n, no? Yung mga libre, katulad nung nag-pandemic, libre yung, ang daming ginawang libreng mga, kunyari, vaccination, etc. So those kinds of Tapos things. ang Singapore, nagpasundo ng kanilang OFWs. Yes, yung kanilang OSWs, overseas, tawag overseas nila? Singaporean Overseas workers. Singaporeans. Kaya salamat din at dinala nila pabalik ang ilang Pilipino natin doon. Yun. Galing sa UAE. Ayun, dahil sa pagtaasan ng presyo at pagtaas ng dollar sa peso, pagbaba ng peso, wala ring pakinabang ang OFW dito. Palagay mo. Kasi mataas nga ang exchange rate, pero Malamang nangyayari sa ibang kaso kasi talagang may mga umuuwi na, napauwi, siguro nagsara yung mga kumpanya, tapos ayun na nga, yung iba yung nag-avail ng ability to come home, ay umuwi na. So syempre walang napapadalang remittances. So kawawa ang pamilya nilang nangangailangan ng remittance. So wala nang nag-stop supply. ang income at wala namang sinasabi ang gobyerno natin na yung pinauwi nila o repatriated nila ay meron silang binibigay na subsidy o ayuda. Walang ganun. Wala tayong narinig na ganun. Walang ganun eh. Meron po talaga tayong long-standing structural problem kasi dito sa Pilipinas. I think hindi masyadong napag-isipan dito sa Pilipinas na magkaroon tayo ng maraming trabaho para sa ating mga mamamayan. Kaya ang nangyari, ang daming mga Pilipino ay napuwersang maging OFW in the first place. So we export labor. We export labor. We don't ask companies from abroad na pumasok sa Pilipinas at mag-set up ng mga pabrika at mga opisina para magkaroon ng trabaho, ng sobrang daming trabaho para sa mga Pilipino, para hindi na kailangan mag-abroad. Ang nangyayari... But with the high rate of corruption, foreign direct investment, of course, Ayun na went nga. down. Di ba? So Yes, ideally, dapat ganun ang ginagawa ng gobyerno natin noon pa. Noon pa Hindi ba? dapat, oo. But ever since si martial law, sa kay Ferdinand Marcos, tatay ni BBM, ay ito na yun. Nag-start na ng export ng labor, lalo na ng nurses. Ayun Doon na nga sa Sa United US. Arab Emirates at sa US. Kaya nakita nila na it's easier pala to send our Filipinos abroad to work and send in money rather than inviting investors to oo. come here and stimulate businesses and create jobs. Di ba? Pero mali eh. Kasi nasabi nga ni Orion, structural itong depekto na ito. Sa tagal na ba naman ng panahon, wala man lang tayong administration na nakapag-succeed ng pag-invite ng maraming foreign direct investment. Sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte, ang foreign direct investment ay around 100 billion. Pero sa panahon ni BBM, bumagsak by 40.5%. O sa ngayon ay 500 million na lamang. Naku. Na kaya ang wala na pong foreign capital, ano? Wala masyado. At ang mga may capital na Pilipino ay baka itaas nila ang interest rate. Oo nga. Pag tinaas nila ang interest rate, bakit ka pa magninegosyo sa lugi? Oo nga. Ilagay mo na lang sa bangko kung itaas nila. Ito nakikita ko, attorney, no? Parang kasi nakikita ng ibang tao, uy, may mga pumapasok na remittances. So nakikita nila yung remittance figures. Hindi nila naiisip, teka lang, pag pinarami na lang natin yung mga trabaho, kahit na ba sabihin natin mga foreign companies yan, yung mga companies na yan nagke-create ng livelihood para sa mga tao, tapos yung family structure sa Pilipinas ay hindi nasisira dahil yung mga magulang na may mga anak ay hindi na kinakailangan umalis at maging malayo sa kanilang mga pamilya dahil nandun sila. Tapos yung expenditure ng mga pamilyang yan ay nasa Pilipinas. Correct. Tapos nagbabayad ng taxes yung mga yan. 'Di ba? Nagbabayad ng taxes naman yung mga foreign companies niyan dito sa Pilipinas. Yung nangyayari dun sa remittances nga nakikita. Pero yung invisible, yung tinatawag nating yung under the iceberg, below the iceberg. 'Di ba? Yung tip of the iceberg nakikita natin.
Tapos pero sa ilalim ng iceberg may mga nakatago. Yun yung mga taxes, yun yung mga local expenditure na nangyayari. Yung nangyayari na yan, nasa labas ng bansa nangyayari. So yung mga OFW na nasa ibang bansa, syempre kakain yan. Saan sila gumagastos? Bumibili sila ng kanilang pagkain, gumagastos sila sa ibang bansa. Yeah. Nagbabayad sila ng taxes dun sa ibang bansa. Yung mga kumpanya na kung saan sila nagtatrabaho, nasa ibang bansa. Kung sa Pilipinas sana yun, mas malaki sana ang kinita ng Pilipinas. Oo, pero ever since nga, Marshall, ito na yun eh. Di ba? Ayan Imagine in the 1970s, ito na yun. At ini-encourage pa. Kaya kasi wala ngang trabaho dito. Ngayon, itong digmaan, Orion, mukhang nung simula sabi ni Trump, this will not last 2 weeks. Iran will not last 2 weeks. Ano palagay mo? Anong current events ngayon? Ano nang nangyayari na? Well, ngayon mukhang may sinasabi silang ceasefire daw no? Pero siyempre humaba yung digmaan 40 days na yun. na. 40 days na kasi mukhang nagkaroon sila ng pagkakamali dun sa kanilang intelligence. Ang naririnig ko galing sa mga Israeli yata, wrong information yata nakuha nila. Kasi nakita nila na dun sa Iran mismo, nagkakaroon ng mga protesta. Di ba? May mga taong, yung bang ayaw nila sa kanilang gobyerno, nagpo-protest na sila. So naisip ng mga taga-Mossad, time to strike na ito. Akala nila magre-regime change. Yun ang akala siguro. Yun ang purpose ng Israel at US. Magre-regime tao ay aalsa, no? Yun. Parang Venezuela, parang ganon. Akala nila na parang konti na lang mahuhulog na, kunyari ito nandyan na, konting ganyan lang, pitik lang, mahuhulog na yung, yung baso. Pero parang baligtad Hindi nga, mali Mali yung reading nila, hindi nila ngayon, hindi nila ang mga alam. tao, lalaban. Ang dami palang drones ng ng Iran, yung mga Shahed drones na yan. Ano ba yun? Parang ano yan? Parang kamikaze? Ganon? Walang tao yan kasi yung kamikaze may tao di ba? Oo, Yung pero mga yun, Japanese pwedeng- dito, ano yan, either automatic. Suicide drones. Suicide drone, ano yun? One per use, wala namang tao sa loob. So, Oo, parang remote controlled, ano lang yan. Pero ang dami pala nila nun. Marami. Oo. Mga mura. Mura lang yung pag-produce. Yun ang sinasabi. Diba? Sa gerang ito, ang taas ng cost ng US at Israel compared sa cost ng war sa Iran. Yun. Ito kasi parang ang nangyayari, yung mga kasangkapan na ginagamit ng US at saka Iran, mga parang, alam niyo yung mga Lamborghini, yung parang gano'n, yung parang handcrafted, yung mga missiles nila, yung mga gano'n, luxury item. Tsaka kasi kumikita yung mga companies na yun di ba? Kaya nga dito sa Pilipinas, gusto na rin ng Chief of the Armed Forces dagdagan daw budget nila. Bakit sasali ka pa ba dyan? Ikaw talaga, kuya. Gusto na nga natin matapos na di ba? I know. Kasi nga, pag may digmaan, tataas ang budget, di ba? May mataas na budget, may pwedeng nagrereklamo makupit na ngayon na may mga tumututol na kahit sa Republicans nun kay Trump. Ayun na nga This is costing us money. The people are already protesting na this is not our war, sabi nila. This is Ayun na nga Israel's war, di ba? Exactly, exactly. So what does it look like sa palagay mo, willingness naman ng Iran to end the war? Nababasa mo ba yun? Well, what I can see is Iran wants a total cessation to the war. Ayaw nila ng parang ceasefire lang. Total end of the war, but on our terms. So yung Siyempre. terms namin are, next time, wag nyo na kaming guguluhin. Kasi hindi naman kami nang gugulo sa inyo Wag nyo na kami guguluhin. Trump, wag mo na ukrayin kasi Iran, tama na. Ano ba yung mga nuclear weapons na yan? Parang wala namang proof. Kaya ginigira nyo lagi dahil sabi nyo may mga capacity to create nuclear weapons. Di ba? Actually, ito, attorney, may nangyari. So kaya nga medyo bastos yung nangyari ng sinimulan yung war nung Feb 28. Kasi they were in the middle, starting in February 2026. Ramadan. Meron silang ongoing talks sa hosted by Oman. All about yung US and Iran na yung parang pinag-uusapan yung nuclear deal, no? So umu-okay naman ng Iran na, sige, hindi na kami mag-enrich ng ganitong uranium, parang may limit kami o hindi kami lalampas doon sa limit na yan. We are opening up to inspectors. Parang, habang nag-uusap, parang, sige, okay, magkakaroon na tayo ng breakthrough. Tapos Oman was very happy na parang mukhang positive na. Parang I think at the very last minute,
may sinabi silang okay yung progress ng talks, bigla na lang Strike. tumira. Strike. Oo. So bastos, di ba? Oo. Yun yung nangyari. Pero ready na ang ating Armed Forces Chief Orion, ha? Nagland na ang 1,000 Japanese military for the... yung balikatan yun. Alam nyo, itong mga optics na ito, hindi na po ito umaandar Ano to, sa tao Banzai? eh. Ano to? Kasi hindi na po talaga maniniwala ang tao, General, na you can defend us in case of war. Kasi nakakatakot sa Iran. Sinabi ng Iran, di ba, Orion, na we are willing to fight on the ground. Oo, well, akala nyo, hindi kami magpapakamatay dyan? Defensive war nila yun eh. They're Defensive defending their country their and their country. freedom, di ba? Kaya ito, part 2 ito ng Vietnam War para Ayun sa ang nga Amerikano. mangyayari. Oo. Kaya ngayon, protesta na naman ng mga Amerikano, di ba? This is where your taxes go. To the military arsenal against Iran. Asymmetric yung warfare na nangyayari dito. So nakikita natin, for example, yung mga pipitsugin, yung sinatawag nating murang drones galing sa Iran, no? Mga tipong $10,000, $20,000 yung cost ng mga drone na yan. Tapos yung yung interceptor missiles naman, yung mga nasa 2 million, 5 million yung yung Yun interceptor missiles, galing yun sa dome. Oo. Kaya sabi Yung na the Iron Dome. Yes, diba? yes. Na yung shape nun, pag tinira nilang gano'n, parang dome. Yan. Oo. Israel may ganyan. Amerika, Taiwan. Meron silang ganyan. Pero ang problema, how many interceptor missiles are there? Yung assumption kasi nila, missile against missile. Bigla na lang, boom! yung ganun. pala, meron palang para mga drones. Hindi bumaba sa ground. may drones. Drones. Maraming drones. Di ba? So, 20 is to 1. interceptor missile, 20 drones. 20 is to 1, 50 is to 1, sometimes 100 is to 1. Lulusot. Di ba? Kumbaga, ay mga langgam, lumulusot. Di ba? Yun. Kaya hindi na ito yung traditional warfare. Ano kaya tingin mo doon na sinasabi nila na tiniming din ito ng Israel kasi mag-eleksyon si Netanyahu? Partly yun. Pero parang ang lumalabas na kasi, kaya nangyari yung war na to. Dahil sa mukhang nagkaroon ng wrong information itong sa Mossad. Yung bang inoobserba nila yung mga protesta ng mga Iranians. Siyempre, di ba, pumunta sila sa streets, Now di ba? is the time. Sabi na, okay to, kung tinira natin ng Iran, magtatapal yung This regime. is the time. Yun Pag pinatay natin si ganito. si Ali Khamenei. Wala naman, they'll be, mapipilayan sila. May anak pala. Oo. And they have a huge bench of would-be leaders who are willing to come in. Oo. Pag may namatay, may papalit. Pero yung Ganun mga tao, yung mga Iranians, yung kanilang capacity for sacrifice, grabe ha? They're an ancient civilization. They were Zoroastrians. They were Zoroastrians, yeah? Di ba? Yes. Ancient, more ancient than the United States. Yun ako. 200 years? 300 years lang? Lagi sila ina-attack, di ba? Oo. Na-attack sila They are lagi. an old civilization. Ba't yung lagi sila ina-attack tapos hindi sila na-enslave? Na-enslave sila. Pero, because of Zoroastrianism, I think that is a major reason why their culture survived. Because na-enslave sila, tapos parang kino-convert nila yung kanilang conquerors. Di ba? Kasi Actually, pambira itong Iran eh. Well, sa Bible, sila yung yung mga Persians, sila actually yung tumulong sa mga Jews. So even the military might of Iran, of Persia noon, was very advanced. So ito mga kababayan, itong history ng Iran, matagal na talaga ito ina-attack ng ibang nations eh. Pero ang tatag kasi yung mga tao, innate sa kanila, nasa loob na talaga ng kalooban nila na kailangan mag-survive sila as a people. Kaya ang lakas nila. At ang I wonder, kung kumusta ang doon, siyempre may gutom doon. Gutom yun, di ba? Pag hindi naman makadeliver na ng mga pagkain, hindi gutom. Di ba? Well, the rest of the world is also going to go through that. Kasi Kami din dito, BBM, gutom na.
Kasi itong, Sir, yung taxi driver ko kanina, 18 hours on the road, ang take home pay 500. Nako, May magkanong bigas, 600, 67 nga yung maganda-ganda. Pero gutom talaga ang dinadanas ng buong ng mga katauhan, kung sa Bisaya pa, sa kalibutan, especially in the Philippines, is a poor country. Gutom talaga dahil sa digmaan na ito. Kasi nakita ko yung report ng ADB ba yun, na they listed 15 countries who are most at risk Most sa digmaan na ito. vulnerable. Yun na nga. Most vulnerable. Kasamang Pilipinas At isa doon ang Pilipinas. Ay, nako, grabe. Dahil sa kanyang ating fragile economy at ang ating 90% dependency on imported Imported oil. So, number one is, of course, the imported oil. Plus, yun na nga, we are so dependent on OFW, sending out OFWs. Yes. So, yung problema natin, yung mga taong, ang karamihan pa sa mga OFWs natin, nasa Middle East or rather sa West Asia. That's the more Yes, correct term ang tawag. yeah. West Asia. Ang dami sa mga tao, nandun sa area na yun, kung nasaan yung digmaan. And ang lumalabas, syempre, vulnerable talaga yung mga taong, mga Pilipinong nandun. Umuwi na nga yung ilan, di ba? O yung iba, hindi nakakapag-send ng pera. Yeah, because you maybe their employers also stop businesses. Oo, nag-stop or wait muna, basta kakain muna tayo pero hindi muna tayo makakapagpasweldo, etc. May mga ganong problema. Or paminsan yung mismong remittance networks are having problems. No? Ang sinasabi ni BBM na wag na mag-alala, papunta na ang ating binili galing sa Serbia, lalo akong kinakabahan. Kasi ang ibang scientific yung basis ng pag-compute ng vulnerability ng economy. Based on naman facts and numbers. Nakalagay dyan, we are one of the 15 high-risk vulnerable economies dahil dito. At ang malala pa, na ngayon, papunta na tayo sa rasyon. Ayun na nga eh. Kasi di ba 60 days lang ang supply? Now, 40 days na tayo. Ang gasol, magkano ba yun? May nagsabi sa akin dito kanina, ang gasol, 1.8. Dati daw ay 1.6, dati 800. So, kahit na mag-uling ka, kasi napabili ako ng ilang sakong uling agad eh. Nabili ko pa at 300, ngayon ang uling ay 700 na isang sako. Sabi ko, wag na lang magluto. Diba? Pilipino, kawawa na. Bubukas na lang ng dilata, abay kawawa na talaga mga tao. Paano na lang yan, mga bata? Ang ano natin sa gobyerno natin, Orion, is dapat may plano siya na anong extent ng kanyang subsidy para mabuhay ang mga mahihirap na makakain ng 3 meals a day. Kasi sa ngayon, ang subsidy lang na iniisip niya, bibigyan niya yung driver ng 10,000 eh. Ano yun? Baka next month wala na yun. Now, obviously, for me, I feel na, of course, subsidy is just yung tinatawag nating stopgap measure. Temporary. Diba? Temporary band-aid solution yan. So, kinakailangan talaga ng structural changes sa ating ekonomiya. So, kinakailangan nating maging mas focused sa job creation. Kasi, yung taxation natin, saan ba nanggagaling yung taxes na nakuha ng gobyerno? Siyempre, economic activity. Pinakamataas tayo sa Asia ng VAT eh. Ayun na nga eh. 12% eh. Oo. Baka nakikinig dyan ang kaibigan ko na si Vatman. Pumayag na po kayo, sir. Yes. Naibaba na natin yung VAT at talagang gapang na po. Gapang na po talaga ang Pilipino dyan sa VAT. Di ba? Oo nga eh. So, ano Oo. pang mga suggestions mo? So yung sinasabi ko, yung structural changes, so kinakailangan natin maging talagang bukas sa pagpasok ng investors para yung focus natin sa job creation nandun. Para alam natin na hindi talaga tayo pwedeng umasa na laging nagpapadala ng OFW sa ibang bansa. Kailangan ba doon Diba? para magbukas to investors, kailangan ba ng constitutional amendments? Yes, kinakailangan talaga yan. Kasi ang nangyayari ngayon, although may mga ginagawang steps for circumvention, kasi nga may actual provisions nandun sa loob ng saligang batas natin, no? Lalo na't nasa Article 12, no? Article 12 Section 10, Article 12 Section 11. Meron pang iba, no? Maraming ibang mga articles na naka-hard code. And
kahit na gumawa tayo ng, let's say, yung PSA, yung Public Services Act, which is trying to circumvent yung mga normally tinatawag nating utilities, na sabihin hindi sila utilities. Hindi sila utilities ha, so exempted sila dun sa Article 12, Section 10, Section 11, sorry. So, ang inaano natin is, circumvention to, pero ang problema, right now, merong panukala sa loob ng, may complaint na final dun sa loob ng Supreme Court na kini-question ang Public Services Act. Oh, that is unconstitutional. Eventually, when the Supreme Court will act on this in favor of the complainant at nangyari ay napawalang bisa ang Public Services Act, immediately, yung mga kumpanya na nakapasok sa Pilipinas based on the exemptions created by that law, they will be, para bang yung rug is, yung carpet, tinanggal sa kanila, pulled. Under their feet. Yun ang mangyari sa kanila. So, kaya kinakailangan lang natin tanggalin talaga yung anti-foreign investment restriction sa loob ng Constitution kasi yun yung naging sanhi kung bakit nahihirapan tayo makakuha ng investors. Grabe. Isa na namang future na topic natin yan. Constitutional amendments with Mr. Ryan Perez Dumdum. Mga kababayan, ito pong digmaan na ito ay contrary to the promises of the BBM administration, ay tila hindi po ito huhupa sa madaling panahon. At ang mga supply ng gasol, diesel, gasolina, kahit tanggalin mo pa yung excise tax sa gasolina at sa diesel, ay mataas pa rin ang presyo. So, ang ating gobyerno, atin naman pong panawagan na stop na po yung pangungurakot nyo. At yung unprogrammed funds, ay wag na po ninyong gastusin yan, Mr. President, para naman po, meron naman po kayong pang-subsidy kahit ito ay safety net lamang. Kahit sa pansamantala itong taon na ito, ay sana pwedeng hindi na lang magbayad ng income tax yung mga nag-i-earn ng below 1 million. Lalo na po yung mga government employees. At yung sinasabi nga dyan sa Senado, tanggalin na muna ang VAT, ang 12% VAT na yan dahil yun po talaga ang laking pahirap din sa atin dahil tumataas ang bilihin dahil sa ating 12% VAT. Lahat naman po ito ay pansamantala lamang pero ang importante po mabuhay ang Pilipinong maralita na may decency naman. Huwag naman po na iayuda nyo sila ng mga bigas na inaamag na. Yung mga ganun. Ang sakripisyo po hinihingi sa atin ni BBM ay matagal na po tayong nagsasakripisyo dyan. Yung mga pobre matagal na po. Hindi na po dapat ganun ang mensahe ninyo sa amin. Dapat po ang mensahe nyo sa amin ang inyong mga solusyon sa malaking krisis na ito. Ang sinasabi ko nga, pag hindi ito na-solve ni BBM, this is the nail on his coffin, figuratively speaking. So, for our next topic, we will be back here in Usapang Matino with Mr. Ryan Perez. Thank you, Ryan. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney. Ito po si Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Salamat po, Usapang Matino. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. May importanteng meeting sila Nico. Sabi ni Mr. Jung for approval na lang daw. Dapat na ba akong kabahan? Okay lang yun. Pag-uusapan lang. Kinuha mo na ang lahat. Ano man ang maging resulta, hindi ka nagpabaya. Meet yourself. Panoorin mamayang 7:30 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25.
Nelson? Ay. Yung mga umaakyat ng Baguio, Oh. pwede pa naman pala magpalarawan Saan? sa ulo ng leon. Eh, bakit? May nagbabawal ba? Mukhang may mag-aaway dyan eh. Yun na nga. Di ba mukhang magkakaroon ng suntukan dyan sa Baguio? Eh kasi, lumabas po sa isang social media post na pinakalat po ng Baguio City Public Information Office na mahigpit daw pong ipinagbabawal yung paghinto ng mga sasakyan sa daan, lalo na po doon sa Lion Head. Oo. Di ba? Alam mo ba kung sino may pakana? Sino daw ba may pakana nun? John Vic Rimulya. Ganon? siya daw nagpalagay niyan. At yung mga pulis naman, sumunod. tinakpan ng tarpaulin yung ano. Dahil naghihintuan nga naman dyan at nagpa-picture para na rin sa kaligtasan Yun. ng mga... Baka wala kayang mahuhulog na ibang kontratista dyan. Kaya tinatakpan. Kasi naman, maraming netizen ang nasipahayo niya. Ako naman, kahit naman ako dyan. Alam mo, pumunta ako sa... sa Amerika, punta ako. Magpapapicture ako dun sa Statue of Liberty. Yan, sa New York. At tapos pagtingin ko doon, may tarpaulin. O kaya naman, doon sa... yung tulay. yung tulay na yan. Golden Gate. Golden Gate. Di ba? Papapicture ako Kaya dito. ka nga nagpunta ron eh. Teka mo, lalagyan muna namin ng tarpaulin ito. Bakit? Hindi, ito po ang bago ngayon eh. Ayan. Kaya kapag nakakita kayo ng nakapost na may tarpaulin sa likod, ibig sabihin, nasa Baguio po sila. Ayan. Pag-gawin ka tarpaulin. Ayon kay Mayor Benji Magalong, hindi pinagbabawal ang pagkuha ng larawan sa sikat na Lion's Head. Sabi naman Diyan po sa Cannon Road. Sabi naman ni John Vic, hindi, bawal. Mayor ka lang, DILG secretary ako. Bawal yan. Highway yan eh. Pero may autonomiya yan. Mayroon tayong autonomy sa local government, Nelson. Hindi, ako ang DILG secretary. Anong gusto mo, suntukan? Hindi ako naghahamon ng suntukan, pero pwede niya ako punta sa bahay. Ay, nako. Sino kaya ngayong mananaig dito? Nako po. Di ba? At dapat dito ang mamagitan ng Department of Tourism. Kasi tourism, attraction. Tourist spot yan eh. At saka dyan, kung ako man din si Mayor Magalong, lahat na siguro ng paraan para manghikayat ako ng turista, gagawin ko na eh. Dahil naranasan ko itong mahabang holiday. Umunti ang tao. Walang turista sa Baguio. Yun na nga. Kawawa yung mga... paano ngayon yung mga mayroong tindahan dyan ng mga souvenir item eh. Yung mga nagtitinda niyan, baka nga nangutang yan eh. Dahil, maraming pupunta ng Baguio kasi mainit eh. Yes. Ngayong Holy Week eh. Ngayong holidays eh. Ang problema, hindi na umakyat. Sa La Union lang, tumigil na lahat eh. At pati atas yung tinakpan ng tarpaulin eh. Tapos tatakpan mo pa ng tarpaulin. Nako. Sasabihin naman pupunta ng Baguio, kung pupunta tayo ng Baguio, tapos tarpaulin lang din na makikita natin, bumili na lang ako ng tarpaulin. Mas mura pa. Magpa-picture tayo sa likod doon. Lagyan na lang natin, nasa Lion Head tayo kahit sa bahay lang. Kaya nga. So, ang may pakana pala niyan si Secretary. Hinahanap ko nga yung balita Teka muna, pakinggan muna natin yung side ni Mayor. Mayor Benji. Ano ba sabi? Sige nga, Mayor Magalong, meron ba tayo doon? Wala yata. Wala. Pero yun lang sabi niya. Ang sinabi lang ni Magalong sa isang social media post, paano gagawin? Pinapayagan naman ang paghinto sa mga tinalagang paradahan. Yung designated parking. Para po ligtas ang mga nagpapakuha po ng larawan. Ito naman sabi ni Secretary John Vic Rimulya. Mahigpit kong ipinagbabawal ang paghinto at pagkuha ng larawan sa Lion's Head, dyan sa Cannon Road. Para hindi nagkakaroon ng traffic sa Baguio. No stopping anytime ang ipinalagay niyang senyales dyan. Ganon? Oo. Ba't di niya pakialaman yung Cavite? Ang daming traffic sa Cavite. Traffic sa Tagaytay. Sa maraming lugar sa Cavite, napaka-traffic eh. Di ba kayo naisip ni... Unang-una, hindi naman siya tourism. At saka ang tao ko kaya huminto doon, willing naman huminto eh. Oo. Kasi talagang, Tsaka ikaw dyan, kahit naman nasa ibang bansa ka, pag alam mong tourist destination, handa mo na yung sarili mo. Yes. At saka siguro maglagay kayo doon ng mga
talagang paradahan, di ba? Totoo. Di ba, meron naman designated park. May kaunti nga lang. Oo. Yung iba talaga, sa side ng... Ayusin, di ba? Oo. Hindi yung ipagbabawal. Kaya ka pumunta dun eh. Dapat ang statement doon, Alam mo ba, ayusin natin. dyan, sa dami ng punta ko na ng Baguio, hindi pa ako nakapagpa-picture dyan sa... ganun sa Lions Head? Sa Lions Head. Kasi natatakot ako baka biglang... Sakmalin tayo. Tapos ngayon tatakpan? Oo. Ngayon ko pa rin pinaplano na makapagpa-picture nga dyan sa Lions Head na yan. Sige, akit tayo. Sa isang araw para babalikan lang. Tama. Kaunti ang tao kasi dyan. Sige. Diba? Kasi di ba dati, nagayayaan tayo doon. Sabi mo, pamatraffic, pangit sa Baguio ngayon. Ngayon. Mabilis nang pumunta dahil hindi na traffic. Kaunti ang mga sasano. Oo. Kaya nga, imbita sa lang. Punta kayo ng Baguio ngayon. Ano? Sige po, pupunta tayo. Mamaya. Hindi, may programa pa tayo bukas sa 100%. Ay, naku. Holiday bukas eh. Ayaw nga pala, no? Araw na na kagitingan nga pala bukas. Araw na matatapang na mister. Oo nga. Ay, di, akit kami. Akit tayo. Wala makakapigil. Wala makakapigil sa amin. Ngayon, dapat at tingnan natin, ano ang latest dun sa Lions Head? Kasi sabi ni Mayor Magalong, pwedeng magpa-picture. Sabi ng mga pulis, hindi, bawal, lagyan namin ng tarpaulin. Ano kaya ang ginawa doon sa tarpaulin? Yun na nga. Hindi kaya pinabaklas ni Mayor? Baka ginawang higaan ng mga pulis. Hindi ka naman pwedeng hindi sumunod sa mayor sapagkat di ba? Dahil malilito ngayon yung mga pulis. Yun. Mamaya, dapat pinuntahan pa rin ni Fred Liliodo yun. Si Fred yung dami yung report niya. Ito mahalaga. Ay, at ngayon ano yan, ha? Parang ibig sabihin dahil wala masyadong balita, yan ang national news ngayon. Yung nga, tsaka social media, pinuputakti ngayon yan. Ay, naku. Ay, bago lang tayo magtapos, Nelson, ha? Ito, may magandang balita lang tayo. Nagharap ako ng good news kanina pa eh. Pero ito, good news sa mga teacher na nagtatrabaho sa gitnang silangan. Aba? Di ba marami dyan, hindi naman nag-practice ng kanilang profesyon at iba't ibang trabaho, bagamat nakapagtapos ng pagiging teacher. Meron daw pong idulunsad na programa ngayon, ang tawag, Nelson, mga kababayan, mga teacher, makinig kayo, ha? O baka may kamag-anak kayo sa Middle East. Sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Ganda ng title, ha? Sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir para sa iyong permanenteng trabaho. Ayun! Hindi daw po nalilimutan ng Department of Education ng ating mga kababayan na nasa gitna po ng tensyon diyan sa gitnang silangan sa pamamagitan daw po ng isang online kamustahan. Personal pong kinamusta ni DepEd Secretary Sani Angara ang lagay ng mahigit sa 23,000. Ganun pala kadami ang mga teachers, ha? Pinoy learners at mga teacher na nasa gitnang silangan. At tinitiyak daw po ng DepEd ngayon na prioridad ng Pangulong Bongbong ang kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Naka-online learning na po ang lahat ng mga 27 na Philippine schools overseas o PSO doon para maiwas po sa peligro ang mga bata. At para sa mga teacher, gusto na po ba ninyong bumalik sa Pilipinas? At huwag nang mag-alala, naghihintay daw po yung programang sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir para sa iyong permanenteng trabaho. Halimbawa, ayaw nyo na po dyan, gusto nyo na po umuwi. Ay agad po kayo makipag-ugnayan sa DepEd, lalo pa kung licensed teacher kayo, mabibigyan daw po kayo ng permanenteng trabaho, Nelson. Ayun. Marami pong bakante sa DepEd ngayon, lalo na po sa basic education, naghahanap po sila ng mga teachers at pwede po kayong maging permanente. At malaki na sweldo ng teacher ngayon, Nelson, ha? Malaki na po ang sweldo ng teacher dito sa Pilipinas. Yun ho. Baka at least wala kayong paalalahanin diyan sa kinaroroonan po nyo sa gitnang silangan. Yan. Inihabol ko lang yan, no, para po sa ating mga kababayang mga teacher. Ayan. Si Badet Ora, Engineer Badet, dyan po sa Tayabas, ay nanonood pala sa atin, at sa kanila pong buong pamilya. Ayan, Engineer Badet Ora. Magandang hapon po sa inyo. Okay na tayo, Nelson? Okay na tayo. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programa ang paborito ng bayan. At sa umaga, alas 5, mga balitang kumpleto. Totoo, 100%. Bye!